Enjoy straight. Get ready for what's next. Strip, snap, and break it down with Kit Kat. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Good morning mga iga, nagbabalik ang unang hirit. Narito na mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. May update po muna tayo sa aksidenteng naganap sa Calamba, Laguna kahapon. Sinuspindi na po ng PNR ang driver ng tren na nakabanggaan ng isang kotse na ikinasawi na mag-ina. Sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 9 raw ng gabi ng Lunes nang magpang-abot nga ang tren at kotse sa crossing. Nakapag full emergency brake pa raw ang tren, ngunit nasalpok pa rin ang kotse nila Christine at Annabel de Guzman. Sa kabila nito, balak pa rin daw magsampa ng reklamo ng mister ni Annabel. Nagkulang daw kasi ang PNR sa paglalagay ng warning signs at safety devices kahit pa may right-of-way ang tren. Dangputan ng GMA News sa pinangyarihan na aksidente, akalain mong patay na nga ang naturang train crossing dahil halos hindi na nga makita yung riles na nakalubog pa sa kalsada. Wala pang tugon ng PNR kaugnay sa mga kakulangan sa warning signs pero ginit nilang hindi raw nagkulang ang kanilang driver. Samantala, labis naman ng pagdaramhati, hindi lamang ng kaanak ng mga biktima kundi ng buong St. Vincent de Paul Montessori School sa Lumban, Laguna na pag-aari ni Annabel. Ngayong araw po sana ang graduation ng paaralan at bago nangyari ang aksidente, mismo si Annabel at anak niya si Christine ay bumili po ng mga medalyang gagamitin sana sa graduation ngayon ng kanila mga mag-aaral. Flat na yung ano. Buti pa yung humps, mas malaki pa eh. Malaki pa nga yung mga humps dyan eh, di ba? Oo, hindi makikita, flat na eh. Bagya na lang kakalbog yung kotse ko dyan eh. Pero that's the thing, hindi naman itong first time na may accident ngayon nangyari. It's been happening for many years. Sana talagang lagyan nila ng tamang, you know, the signs, the lights. At ang nagsasuffer yung driver ng tren. Yun nga. Walang nasa control sa tren. Try niya naman. Walang warning device. Halos kainin na ng lupa yung riles. Saka nag-full stop naman. Ang dapat masuspende yung mga namumuno. PNR. Yes, bakit sila mag-ano ng blame sa driver lang? Sasabihin ng PNR, ninanakaw yung mga Walang bakal. budget. Aba. They have to put budget. Samantala, labis pa rin po ang trauma ng 11 taong gulang na anak na negosyanteng hinold up sa Maynila matapos niyang malapitang masaksihan ang pagpatay sa kanyang ama. Pero sa kabila nito, pinilit pa rin niya makadalo sa kanyang graduation sa elementary kahapon. Matagal raw kasing hinintay ng kanyang pinaslang na ama ang okasyong ito, kaya ang diploma, alay niya sa kanyang papa. Larawan naman ang katatagan ng bata sa harap ng kanyang mga kaeskwela. Inalala rin ang kanyang ama na siya rin nga nagsisilbing school dentist ng eskwelahan. Umaasa naman ang ina ng bata na mananagot sa lalong madaling panahon ang mga may sala sa krimen. Balak naman niyang isailalim sa psychological counseling ang anak para malampasan ang kanyang pinagdaraanan ngayon. Oo, tama. That would be a good move. Yung counseling. Para maka-recover. Sa ibang balita naman, hindi pa raw tiyak magpapatupad ng oil price rollback ngayong linggo sa kwenta ng ilang oil industries sources ng GMA News. 8 sentimo kada litro ang inaasahan sanang rollback sa langis. Ngunit dahil maliit na halaga lamang, posibleng hindi na raw ito ipatupad ng mga oil company. Pero hindi na rin daw nila ipatutupad ang 13 centavo per liter na taas presyo sa diesel. Pagtitiyak naman ng DOE sa mga transport group, makatwiran pa ang mga pinatutupad ng oil price adjustments ng mga kumpanya ng langis. Samantala, nagbabala naman ang ahensya na hindi ligtas ang pagbili ng mga tingi-tinging gasolina at LPG. Ayon kay Energy Secretary Rene Almendras, bukod sa walang permit, questionable rin daw ang kalidad ng mga ito. Nangako naman ang kagawaran na aaksyonan at pag-aaralan kung paano matitigil ang ganitong kalakaran. Nyo lang pag-aaralan, tagal na yan. Hindi pa nga nila alam yung solusyon daw eh. No? O yung mga... Sa mga consumer na yan. Sa presko, no, natanong, hindi alam mo yung solusyon. Matagal na yan. Talagang bahagi ng mga super na alternatibo yan. Kung hindi sa gasolinahan, ito mas mura. Pero kung sasabihin yung delikado yan, taon na ginagamit ng mga driver yun. Mula na So, not necessarily yung bagong upo na si Almendras, yung mga tauhan na dati pa sa iba't ibang administrasyon, dapat ang nag-aaral din nun. So, it's up to the consumers kasi kung nasira ang sasakyan nila, it's up to Kunyari them. ako nagbebenta,
Ngayon yung lang sasabihin bawal. Eh, negosyo ko na yun. Tagal, baka naman Pero bawal is bawal. Ay, dapat talaga din sumunod. Pero tagal na. Kailan nga nagsabing bawal? Basta may warning. Basta may warning. It's up to them if they follow. Pero matagal na namang bawal yan, di ba? Kaya lang wala lang nagpapatupad. Kaya talagang lumaganap at parang wala nang alam na... Kasi yung mga Bawal magtinda ng second hand? ng mga tingi-tingi. Parang discouraged. Alam mo sa probinsya, napakarampant yan. Drivers, nakasanayan na nila na bumili. Napakarampant yan. Along the road nga yan Ang bago rito yung LPG, yun ang delikado kasi Sinasabi daw. bukas ka ng bukas ng regulator. Oo. Oh, yun ang sinasabing baka may naninigarilyo doon. Oo, nga naman. Oo. Kesa May tinitingin magkaroon ng matinding Pati yun, kalamidad. tinitingin. LPG, hindi, kunyari yun lang ang budget mo eh. Tinitingin. Magkano ba isang kilogram ng LPG ngayon? Mahal eh. Kunyari, ito lang ang budget mo, titingihin mo yung LPG. Paano mo ito? Pero Hirap niya yung handling, yung storage, diba? Saka doon Kaya sa may mga mismo sa sumasabog environment na. Tsaka kaya Ano na lang. Kaya nga may safety seal dapat yung lagi, di ba? When you open it, tapos ito, tingi-tingin ako. Problema. Hindi ko alam paano titingin ng LPG. Ibang klase kasi yun eh. Pag, Parang yun, di ba? Parang lagi short change siguro hangin. yung Hangin taxi lang driver dyan. Samantala, para naman po masolusyonan ang lumalalang problema sa enerhiya sa Mindanao, nais ng ilang senador na bigyan na ng emergency power si Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Senator Cheese Escudero, maaari raw amyendahan ang EPIRA Law para mabigyan ng standby powers ang Pangulo. Kailangan lamang magpasa ng resolusyon ang Kongreso para mabigyan ng emergency powers ang Pangulo, bagay na naipagkaloob noon kay dating Pangulong Fidel Ramos nang magkaroon din ng krisis sa kuryente noong panahon ng kanyang administrasyon. Sa ngayon, ang solusyong nakikita ng Department of Energy para matugunan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa Mindanao ay ang pagpasok ng energy barges. Yun nga lang, magiging mas mahal daw ang singil sa kuryente. The only way to solve the shortage is to bring in power that is more expensive. The power barges owned by private sector, they're saying we need time we need an assurance na kasi gagasto sila pagdating doon, kung walang bibili, patay sila. Pero tingnan nyo may nakita nung panahon ng Ramos administration, ilang taon tayong nakaposas. Hindi, isang pagbabayad. Yung mga Bayad na ba yun? Wala pa. Ngayon, binabayaran pa ata natin. Hanggang ngayon. At nakontrol ang isang pamilya. Hindi ba? O ngayon naman ito na naman, sino naman yung mga Nasa private sector, na umano isasamantalahin itong crisis. Kasi pag sinabi mong emergency power, hindi na dadaan ng bidding yan. Kung kanino na lang Talagang yan. pagpapasok ng kung ano na yan at tali tayo sa pagbabayad ng mahal na mga gasolina yan. Ngayon, suriin natin, sino ba yung mga interesadong magpasok dyan? Yung binabanggit na nasa private sector. Lalo na Sino itong kikita dyan? itong tsuhin nga ni Pangulong na si Paul Aquino, nasa PNOC. Presidente siya ron, no? Yan ang mga plano magpasok ng mga wind energy na sabi pala ni Governor Aimee, di pala nila mapakinabangan yun eh. Tourist attraction lang pala yun eh. Dahil yung nilalabas itong supply ng kuryente, hindi naman pala sapat. Bakit bakit naka-advertise? Pero Ang yun, ganda, funded ng Netherlands. Oo, parang may may foreign donor. Baka Sana mga hindi tayo advertise nila yun, hindi pala, Kasi Mindanao, yung pinakamalaking hydroelectric. Tubig, May mga kuryente. geothermal pa. Right, solar. Solar power. Ang lakas natin sa Ang dami ng paraan eh. Pero- Pwede tayo masyado na Malakas nga tayo sa solar, pero ang problema nga yan, dagdag gastos yan sa Pilipino. Kaya more on Hindi yung hydro. nakagawian natin na gasolina. So pag naglagay ka na iba alternatibong like solar panel, ang mahal nun. Pero kung solar panel, tatagal naman siya eh. Long So, term. you know, Hindi yung nga. Ang gagawin tanong mo for the environment. Oo nga, ang tanong mo nga, okay, gusto mo maging normal ang supply, magbabayad kayo ng dagdag. Yun ang sinasabi ni Secretary Almendars eh. Ngayon gusto nyo mura, rotating brownouts kayo. Parang Ibig in-encourage sabihin, mo. panahon pa ni Marcos, kaya nga nagkaroon ng Bataan Nuclear Power Plant, alam na niya magkakaroon ng krisis Sa kuryente. sa kuryente. Nung panahon na yun, ang problema, na politika nga yung nuclear. At ito nga yung ibang mga na delikado pa rin sa, di ba, nangyari sa Japan, sa Russia. Kaya hindi ganun isinusulong yung Lalo na sa nuclear atin, energy. dahil hindi naman tayo ganong kabihasa talaga, di ba? Wala naman tayong... Sa planta nuclear. Oo, sa planta nuklear. Kasi minsan yung Hirap alternatives talaga. na naipe-present, mahal nga. Di, parang it's a bite na So, bullet ang tanong nga is, eh. willing to pay ba yung Di ba? mamamayan, Parang- yung Tsaka how consumers? long are they supposed to pay anyway? Kasi like for example, yung solar, yung power, yung solar energy. If you put the panels naman in certain places and then after bayad na yon, di ba bababa na yung Kumbaga Kuryente. makikinabang na lang tayo. Eventually. Long term. Pero long term, medyo mahaba-haba nga Pero panahon yung kasi mga mahal na. lugar na
nakakaranas ng brownout Like ay hindi Mindanao. mayamang lugar. Like Mindanao. Oo. Yes,